bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as I pledge my love anew. I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. On bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as I pledge my love anew. I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. O heart bowed down with sorrow, O eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is light. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divine consolation doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. His peace is like a river, His love is like a song, His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take
yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today, and Jesus Christ, I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today, and Jesus Christ, I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm happy today, oh yes, I'm singing today, in Jesus Christ I'm praying today, because He's taken all my sins away, and that's why I'm sharing today. Magandang gabi mga kapatid. Matagal din po tayong nahinto sa ating Facebook Live po sa tagal-tagal din po. Ano po, yung kadahilanan po ay nagkaroon po tayo ng pangangaral sa Leyte. Kaya noon pong April 20, nagkaroon po tayo po naging tagapagsalita, isa sa mga tagapagsalita sa San Vicente Church of Christ sa Alcala, Pangasinan. Tapos April 22 hanggang 25, tayo po nasa Leyte. Ano po. Kaya medyo nahinto po ang ating pangangaral sa Impapoid sa Facebook Live. Doon po kasi sa Leyte, wala pong internet. Yung aming tinirahan na hotel, kung meron po sana, nagkaroon tayo ng pagkakataon na kahit po sa Leyte, nagkaroon tayo ng live sa Facebook. Kaya lang wala, ano po. So, ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon. Gagamitin ko rin po ang pagkakataon na ito para imbitahan po kayo. Kung kayo po ay nasa lugar ng Mabalacat, Angeles, San Fernando at mga kalapit na lugar, dito po sa Yellow Bell Function Hall, dito sa may Mabiga, malapit po doon sa police station. Bukas po ng alas 8 ng umaga, magsisimula ang gospel meeting. Doon po sa Yellow Bell function room, function hall. Apat po magiging tagapagsalita. Una po si kapatid na Archimedes Olarcon, mangangaral po ng Unity Street Church of Christ, City of San Fernando, Pampanga. Ang pangalawa po magiging tagapagsalita ay si kapatid na Rudy Yap Jr., mangangaral po ng Manlapig Church of Christ. Makita po natin. Ganoon din po, pangatlo, si kapatid na June Bautista, mangangaral po ng Briones Subdivision Church of Christ, Cabanatuan City. At ang pinakahuli po ang inyong lingkod, na mangangaral po ng City Southside Church of Christ. Yun po ang magiging order po ng pangangaral bukas, May 1, 2024. Dito po sa Yellow Bell Function Hall sa Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Ito po ay gawain po ng Mabalacat City Church of Christ na kung saan si Brother Ricardo Darasin ang mangangaral. So sana po kayo dumalo kung malapit po kayo sa nabanggit na lugar. So atin po magiging paksa. Sa gabing ito ay may kaugnayan po sa sinasabi ng Biblia hinggil po sa alcohol o mga bagay na nakalalasing. Ano po? Sa ating mga kakabsat, na yung panggabi kato kay amin, kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, mayong gabi sa inyong tanan, pangigsuon, sa ating po mga katugangan, Diyos marahay na banggi sa inyong kabos, sa Pangasinan, masanto siya labi, at si kayo namin, at dito po sa amin, maya pabengi, kekonga. So ating yan po ang ating magiging paksa. Sa gabing ito, ano bang katotohanan na sinasabi ng Biblia hinggil po sa
mga nakakalasing na inumin o alcohol. Hindi po natin pinag-uusapan rito yung alcohol na ginagamit sa panglinis. Ano po? Hindi man iniinom yun eh. Yung pong alcohol na iniinom for recreational purposes. Yan po ang pinag-uusapan dito yung alak na kalalasing. Yun po ang ating gustong pag-aralan. Ano po sinasabi ng Biblia? Alam po niyo, napakaraming talata ang ating tinignan. Actually, 75 po ito lahat eh. Kaya lang, hindi naman po natin matatalakay isa-isa yun. Maubusan tayo ng oras. Titignan lang po natin yung mga mahalagang talata na nagpapakinala sa atin kung ano ang tinuturo ng Biblia, Old Testament, New Testament, ingil po sa consumption of intoxicating drink or alcohol. Ang unang makikita natin na mabawasan natin sa Biblia, na unang nalasing na itala. Maarahin ito po yung hindi natin alam kung sa Biblia lang po pinag-uusapan o kahit sa lahat po ng tao, ang pinakaunang nalasing ay si Nunong Noe. Pagkatapos po ng baha, si Nunong Noe naging magsasaka. Magsasaka. At siya yung kauna-unahang nagtanim ng ubasa. Alam po niyo, ubas, hindi naman po totoo na yung ubas, pag kinain natin, malalasing ka. Hindi totoo yun. Nakalalasing lang ubas pag ito po ay na-ferment at lalabas, mawawala ng sugar, magiging ma-ferment at magiging alcohol. Yun po isang chemical process ng sugar na kumisan dahil sa bacteria or something, ito yung naging alcohol. Yung po natural fermentation, limitado lang po dun sa amount of sugar na ma-ferment. So, obviously, mga alak noong unang panahon na wala pang modern distillery, ay limitado lang po ang alcoholic content. Ano po? Hindi katulad po ngayon. Kahit gusto 50% alcohol, 100% alcohol, pwede dahil ito i-distilled. Ano po? Naalis ang mga impurities at naging pure alcohol. Dito po mababasa sa Genesis chapter 9, 20 to verse 26. Ano naging unang epekto ng pagkalasing ni Nunong Noe? Basahin natin. Sa Genesis chapter 9, verse 20 to verse 26. Si Noe isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasa. Tandaan natin, ang ubas ay pagkain. Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. At nakita ni Ham, ang ama ni Canaan, ang kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kumuha siya ng Sem at Japet ng isang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa, lumakad na patras at tinakpan ng kahubaran ng kailang ama, at ang mukha nila ay patalikod at di nila nakita ang kahubaran ng kailang ama. Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At kaya sinabi, sumpain si Kana. Siya maging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon ng Diyos Shem at si Kana nga na maging alipin niya. Ito pong kauna-unang pagkakataon sa Biblia na may isang taong nalasing dahil sa alak. At itong makita nating epekto, si Noe ay hubad ng sinalasing. At kahit po sa law of Moses, bawal makitang kahubaran ng iyong ama o ng ina. Kasalanan po yun. At kahit dito po sa pagkakataon na ito, ang makitang kahubaran ng ama ni na Shem, Japet at ni Ham ay kasalanan po yun. Kaya nga sinumpa si Canaan, mga kapatid. So ito makikita natin. Yung masamang epekto ng pagkalasing. Ngayon din po maalala natin Sodom at Gomorrah, si Lot ay tumakas sa bundok, malayo sa mga tao, at ang natira ay siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At ang isang bagay na makikita natin, mababasa natin sa Old Testament, kinakailangan na panatilihin ang bini ng isang lalaki. So, sa law of Moses, kapag isang lalaki namatay at wala siya naging anak, ang kanyang kapatid o pinakamalapit na kamag-anak ang magiging asawa ng kanyang
byuda upang siya magkaroon ng anak sa pamamagitan mo. Yun ang kautusan ni Moises. Marahil ganito rin po ang kagawian sa panahon ni Lot. Kaya makita natin sa Genesis chapter 19 verse 30 to verse 38. At tumawon si Lot papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya takot na tumira sa Zoar. Siya tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating amay matanda na, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Alika, painumin natin ng alak ng ating ama, at tayo sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang bini ng ating ama. At pinainom nila ng alak ng kailang ama ng gabing iyon, at pumasok ang panganay sumiping sa kanyang ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y bumangon. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, tingnan mo, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin siya ng alak sa gabing ito. Masok ka at sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ang alak ang kailang ama ng gabing iyon. Tuminding ang bunso at sumiping sa ama at dinalaman ng ama at nang siya mahiga ni nang siya bumangon. Sa ganito ikaw pa ng dalang tao mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kailang ama. Nanganak ang pangalan isang lalaki tinawag sa pangalang Moab na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Ben-Ami na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito. Tingnan niyo, kung si Lot ay hindi nalasing, hindi mangyayari bagay na ginawa ng kanyang dalawang anak ng dalaga. Kung yun po'y kasalanan, hindi sinabi ng talata. Pero ito raw kaugalian ng buong lupa. Kahit sa kautusan ni Moises, ganun din. Kaya lang dito, ito po ay sa pagitan ng kailang dalawang anak ng dalaga at ng kailang amang si Lot. Dito po sa Leviticus chapter 10, 9 to 11, sa mga saserdote, ipinagbabawal ng Diyos na uminom ng anumang nakakalasing. Yung mga saserdote, yung mga pare, yung mga Levita. Dito sa Leviticus 10, 9, 11. Huwag kayong iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak na kasama mo, kapag kayo papasok sa sodang tipanan upang huwag kayong mamatay. Ito ay isang walanggang bata sa buong panahon ng inyong mga saning lahi. So pinagbawala ng Diyos ang mga saserdote na uminom ng alak o anumang matapang na alak. Ito sa Numbers chapter 6 verse 3. Meron po tinatawag na the Nazarite vow. Ito yung mga taong mahabang buhok, hindi pinapagupit, etc. Dito sa Numbers chapter 6 verse 3, simula tayo sa verse 2. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sinamong lalaki babae gagawa ng panata ng isang Nazarita upang italagang sarili para sa Panginoon, ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin, siya hindi inom ng tubang mula sa alak o anumang inuming nakakalasing, niinom man ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa o pinatuyo. Ito po ay mayroong panatang Nazarita na kailang tinatalaga ang sarili para sa Panginoon. Ganyan. Ito sa Deuteronomy chapter 21 verse 20. Alam po niyo, walang panahon, hindi katulad ng panahon natin ngayon. Yung mga pasaway ng mga anak, wala tayong magagawa. Meron pang bantay bata ngayon, di ba? Pero sa Old Testament, pagka ang isang bata ay pasaway at lumalaban sa magulang, ito'y pinapatay. Dito sa Deuteronomy 21 verse 20, kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas ang ulo at mapagimagsik at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig, siya'y matakaw at maglalasing. In other words, dito makikita nating epekto ng paglalasing ay hindi maganda. Ito pong sinasabi rito, ang aming anak ay matigas ang ulo at pagimagsik kanya sapagkat siya'y matakaw at maglalasing. So walang ibig sabihin, walang magandang idinulot doon sa batang iyon ang alak. Dito sa Deuteronomy chapter 29 part 6, sa loob po ng 40 taon na nagpagala-gala ang bansang Israel sa pinagbawalan sila ng Diyos na uminom
ng alak o inuming nakakalasing. Minsan itong dalawang ito, alak o kaya inuming nakakalasing, o alak at matapang ni inumin, minsan makita na difference yung alak galing sa grape, yung iba galing sa ibang prutas. Pinatubayan ko kayo ng 40 taon sa ilang, ang iyong mga damit ay hindi naluma, at ang iyong sandalyas ay hindi nasira sa inyong paa. Imagine po natin, 40 years. Yung mga damit hindi naluma, at ang mga sandalyas hindi nasira kanya. Ay nagpapakita lang po ng biyaya ng Diyos. Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak, o inuming nakakalasing, upang inyong malaman na kuha ang Panginoon ninyong Diyos. So sa loob ng 40 taon sa ilang, pinagbawalan sila ng Diyos na inom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 33. Alam po niyo, sinasabi itong epekto ng alak. Kasi isipin natin, parang inumin lang ang alak. Pero ang alak po at ang soft drinks may pagkakaiba. Ang soft drinks, inumin lang yun. Baka di maganda sa kalusugan ka natin. Pero yung alak, hindi lang sa basta inumin. Meron siyang epekto. Ang soft drinks, kahit ibusin mo isang case, mabubusog ka lang siguro. At ang pinaka-masiding epekto, baka magsuka ka. Pero dito ng alak, dito sinasabi rito sa Deuteronomy chapter 32 verse 33. Ang kailang alak ay kamandag na mga dragon at ang bagsik na kamandag na mga ahas kanya. Sipin niyo yung sinabi doon, yun ay lason. Kamandag na mga dragon kanya. So yun is poison of serpents. Sabi dito, and cruel venom of asp. Mabagsik na kamandag na mga ahas. Yung pong serpent sa Genesis, hindi po yung ahas. Hindi siya kumukusad. Kung babasahin natin yung pananalita, siya po ay isang beast, isang malaking hayop. So, pinarusahan yun. Dati siyang hindi umuusad sa imusad. So, yun ay isang particular na hayop. Ano po? Baka inisip kasi nila, siyang pinanggalingan ng mga ahas na umusad sa tiyan. Hindi, meron naman talaga ahas na nila ang Diyos. So dito sabi niya, ang kailang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Kanya. So ito ay lason. Isipin natin yung lason na kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Kanya. Yun ay lason. Ang alak ay lason. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ay kaugalian ng mga kaibigan natin, mga Katoliko. Meron piyesta kanila, piyesta. At sa piyesta, pangkaraniwan na may mga umiinom. Pasinin po natin, walang piyesta na walang violence. Walang hindi nag-aaway. Dahil maraming mga tao ay umiinom ng alak. At kumisan ang pinanggagalingan, nagkaguluhan ay alak. Kaya madalang lang ang mga piyesta na walang kaguluhan. Kaya sinasabi sa Proverbs, chapter 4, verse 17, mga kapatid, sapagkat sila'y kumakain ng tinapay ng kasamaan at umiinom ng alak ng karahasan. Ganyan. So ang alak ay pinanggagalingan ng karahasan, violence, kaguluhan. So hindi, yun ang makita natin bagay na makikita rin po natin. Ang hindi magandang epekto ng alak, ito'y nagdudulot ng karahasan, kaguluhan. In Proverbs chapter 20 verse 21, ang sinasabi, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, o sige na nyo, at sinamang naililigaw nito ay hindi matalino, o hindi marunong.
Ito lang po ang makikita natin. Marami na tayo nakitang mga nalasing, etc. Pero yung mga uminom pa rin. So nagpapakita lang, hindi sila marunong. Sabi dito, sa kawikaan, hindi sila matalino. Kasi alam naman nila magiging epekto ng alak. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay mangguguluhan niya. Kaya nga nagkakaroon ng kaguluhan yung mga nanglalasing kumisa. Pagka nakainom sila, nanunuya sila sa isa't isa. Hanggang sa magsaksakan na yung mga yan. Nagdodali ng kaguluhan, ganyan. Dito sa Proverbs chapter 23, 19-20, ganyan. Makinig ka, nako, at ikaw ay magpakatalino. At inyong patnubay sa daan ng puso mo. Huwag ka magsama sa mga maglalasing at silang sa karne ay matatakaw kumain. Eh siyempre, yung mga maglalasing, may mga ano yan, tinatawag na kasabay ng pagkain na kinakain niya. Hindi ko alam kung anong pangalan mo eh. Eh sabi rin, magpakatalino ka, sabi rito sa kawikaan. Huwag kang makisama sa mga manglalasing. Proverbs chapter 23 verse 21, ito po yung sunod-sunod. Ang paglalasing ay nagdudulot ng kahirapan. Dahil nung panahon na ito na isulat at sa panahon natin ngayon, ang alak ay hindi libre. Sabi rito, sa Proverbs chapter 23 verse 21, sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa kahirapan. At ang pagkaantukin ay magbibihis sa tao ng basahan. Siyempre, ang epekto ng alak kay mayang hober, so ikay matutulog kanya. Ano mangyayari sa iyo? Ikay magiging mahirap kanya. Dito sa verse 29 ng Proverbs chapter 23, sunod-sunod pa ito. Sinong may pagkaama? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sinong may sugat na walang kadahilanan? Sinong may matang may kapulahan? Silang naghihintay sa alak? Silang sumusubok ng pinaghalong alak? Yung naghihintay po yung tumatagal kanya. Tumatagal sa alak. Ito na yung mga kumpok-kumpok, nag-umpok na tumatagal tumiinom. At siya ang sabi rito, sino may pagkaama? Sino may kalungkutan? Sino may gulo? Sino may karaingan? Sino may mga sugat na walang kadahilanan? Sino may mga tangmay kapulahan? Sila naghihintay sa alak at sila'y sumusubok ng pinaghalong alak. Yung sa verse 31 ng Proverbs chapter 23, may mga tao sabi nila, hindi naman bawal uminom, basta huwag ka magpakalasing. Mali, mali po yun. Dahil dito po sa verse 31, tumingin pa lang, pinagbabawal na. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Yung mga lalasing, sabi, suwabi ka nila. Sabi ng Diyos, huwag kang tumingin kanya. At dito po sa verse 32, ito'y kumakagat kanya. So ito'y merong epekto kanya. Sa huli ay parang ahas, itong kumakagat at tulupong na tumutuklaw ang katulad kanya. Pagka ikay tinuklaw ng ahas, ikay mamamatay. Katulad nun ng pag nalasing ka, ikay matutulong. Para kang kinagat ng lupong, kanya. Sa verse 33, ang iyong mga mata makikita ng mga kakatuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandalayang bagay. Pagka ikay lasing na, nakaraan nakikita ng mga kakatuwang bagay. Sabi siya, nawawala ka sa yung normal na katinoan. Verse 34, ikay magiging parang taong naihiga sa gitna ng karagatan o parang nahiga sa dulo ng isang takdan na sasakyan. Kasi nahihilo ka nga eh. Umiikot ang iyong paningin kanya. Ay kay nalasing. Verse 35. Kailang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan.
Hinampas niya na ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising, hahanap ako ng isa pang tagay. Ganito pala sinasabi ng Biblia tungkol sa alak. Ito yung nagpapamanhid. Hindi mo nararamdaman yung sakit. Ang problema, ito yung nakaka-addict. Dahil sabi po rito, kailan ako gigising, hahanap ako ng isa pang tagaytay. So, hinahanap ng katawan ang alak pa kay naging lasenggo kanya. Sa Proverbs chapter 31:4-5, so ang epekto ng alak, ikinawawala sa iyong katinuan, nakikita ng kaibang bagay na katuwa kanya, ito kinahihilo kanya. Kaya sa Proverbs chapter 31:4-5, yung po mga prinsipe, yung namumuno kanya. Hindi para sa mga hari o limwel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak. Hindi para sa mga pinuno ang magnais ng matapang na alak. Baka sila uminom at makalimutan ang itinakdang kautusan at baluktutin ang karapatan ng lahat ng nahihirapan ganyan. Dahil nga ang iyong alak, ang epekto niyan, ikay nawawala sa tamang katinoan. So ikaw ay isang hari o pinuno na kailangan gawa ng desisyon. Kaya ikay nakalasing, hindi mo gagawin matinong desisyon ganyan. Kaya hindi para sa mga namumuno ang uminom ng alak, maglasing. Sa Proverbs 31:6-7, kapag ito po ay medicinal use ng alak, ano po? Pagka meron ng malapit na mamatay, para makalimutan ang sakit ng katawan, pinapainom sila ng alak. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ito dahil marami na pong painkiller na pwedeng isaksak sa isang taong malapit na mamatay. Halimbawa, kung ikaw may cancer, at hindi ka na gagaling, hindi ka na dadalhin sa ospital. Sa ibang mga bansa may tinatawag hospice, kung ano man ang pronunciation, na doon ay hindi ka ginagamot. Pagka ikay sumampong ng sakit, tinuturukan ka lang ng pampawala ng sakit. Ito sinasabi sa mga talatang ito. Bigyan mo lang matapang na inumin ang malapit na mamatay at ang alak ang nasa mapait na kaguluhan. Hayaan silang minom at lumimot sa kailang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kailang kasawian. Ito ay binibigyan sa mga malapit na mamatay. Ito sa Ecclesiastes chapter 2 verse 3. Solomon, sinisiyasa tayo kang isipan kung paano pasasahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatubayan pa ng karunungan ng aking kaisipan at kung paano maging hangal hanggang sa aking makita kung ano mabuting gawin ng tao sa silong ng langit sa ilang araw ng kanilang buhay. Pero ito'y sinabi ni Solomon, lahat ng mga bagay walang kabuluhan. Pasama na ito ng kanyang pinasasa ang kanyang katawan sa pamagitan ng alak. Dito sa Ecclesiastes 10:17, mapalad ka o lupain kung ang iyong hari ay anak ng mga malalayang tao. At ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. So anong mangyayari sa lupain kung ang kanyang mga hari, pinuno ay mga lalasing? Kaya mapalad kanya kung hindi ganoon ang mga pinuno. Sa Isaiah chapter 51, chapter 5, 11 and 12. Kahabag-habag sila na bumabangon maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakakalasing na inumin. Na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Anong sabi ng propeta? Kahabag-habag. Ito yung maagang gumising para uminom ng alak at tumatagal hanggang sa kalaliman ng gabi. Hanggang sila malasing. Kahabag-habag. Dito sa Isaiah chapter 5 verse 2. Verse 22, kahabag-habag sila na mga malakas sa pag-inom ng alak at mga taong matatapang sa paghalo-halo ng matapang na inumin. Ganyan din ang sabi ng Diyos, kahabag-habag sila. Sige nyo, wala po tayong nabasa rito na positibo tungkol sa alak.
Dito sa Habakkuk chapter 2 verse 5. Bukod dito ng alak ay mandaraya, ang taong hambog ay hindi mamawalagi sa kanyang tahanan, ang kanyang nasa ay parang siyo. Sila ay parang kamatay na hindi masisiyahan. Kanyang tinitipon para sa kanyang lahat ng bansa at tinitipon para sa kanyang lahat ng bayan. Pero sabi nito, bukod dito ang alak ay mandaraya. Sa Habakkuk chapter 2 verse 15. Minsan may mga Kristiyano nag-iisip, hindi naman ako umiinom ng alak, pero ako nagpapahinom. Ganyan. Pero kasalanan din yun. Sa Habakkuk chapter 2 verse 15, kahabag-habag siya na nagpapahinom sa kanyang kapwa, na dinadagdag ang iyong kamandag at nilalasing sila upang iyong mamasdan ang kailang kahubara. Sabi na, pagka tayo lasing, wala na siyang kontrol sa sarili. Nasasabi niya mga bagay na hindi dapat sabihin. At si Noah, siya nakubara. Sa Habakkuk 2:16, ikaw ang pupuno ng kahiyan sa halip ng kalalatihan. Uminom ka, ikaw at tilantad ng iyong kahubaran. Ang kopa sa kanang kamay ng Panginoon ay darating sa iyo, at ang kahiyan ng papalit sa iyong kalalatihan. Ang kopa ng kanang kamay ng Panginoon. Sabihin, yung kapangyarihan ng Panginoon ay darating sa iyo. Sabihin dito, mapupuno ka ng kahiyan kanya. At mahalalantad ang iyong kahubaran. Sa Matthew chapter 24, 48-51. Ngunit ang masamang aliping iyon ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Ito ang nating ilagay sa ating kaisipan kasi hindi naman natin alam kung kailan dating ang Panginoon. Ang dating siya mamaya, bukas. Hindi natin alam. Kaya kinakailangan tayo maganda sa araw-araw. Pero ito kanyang aliping masama ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. At pinasimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng alipin yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y pagputol-putulin at tinalagay na kasama ng mga mapukunwari kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Hindi tayo maaaring maganda sa pagdating ng Panginoon kung tayo naglalasing. So Romans chapter 13 verse 30. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibughong. So, pinagbabawal po yung paglalasing. Sa 1 Corinthians 5:11, kundi ngayon ay sinusulatin ko kayo na huwag kayong makisama sa mga kanino mang tinatag ng kapatid kung siya pagkapid, sakim, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o nagmumura, o naglalasing, o magnanakaw. Huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Ito po yung mga kasalanan na sinabi rito ni Apostle Paul na pare-pareho lang. Minsan, meron tayong kaisipan na may mas mabigat na kasalanan at mas maganda na kasalanan. Walang ganun sa harapan ng Diyos. Walang mabigat, walang magaang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pare-pareho lang yan. Tingnan niyo sinabi rito, pagkapid, sakin, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagmumura kanya, o maglalasing, o magnanakaw. Pare-pareho lang sila. Huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Sa 1 Corinthians 6:10, hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. Sino ito? Mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga pagmura, o mga magagancho, ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. Kung tayo naglalasing, hindi tayo magmamahal ng kaharian ng Diyos. Saan magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga pagmura, o mga magagancho, ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. So yung mga lasenggo, hindi sila papasok sa langit. Galatia 5:21, yung lahat ng uri ng kasalanan, karito, pagkainggit
paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya na aking pagbababala nung una sa inyo, na mang gumagawa ng ganyang mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. May kasama rito yung paglalasing. Ephesians 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan o kaguluhan sa ibang salin, kundi mapuno kayo ng Espiritu kayo. Kung sa ibang mga salin, yung ating babasahin, ito yung Ephesians 5:18, ano po? Ito po sa Tagalog, dito po sa New King James. Ito ang ating mababasa. Ephesians chapter 5, dito sa verse 18. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. At doon ay kaguluhan doon sa lumang Tagalog na salin. Sabihin, yun ang ginudulot ng paglalasing. Yung pong tayo po yung anak ng liwanag kanya. Sabi tayo na malakad sa katotohanan, pero itong mga maglalasing, sabi rito. Yung sa 1 Thessalonians, chapter 5, 6-7, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kung tayo manatiling handa at magpakatino, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Dito po yung mga mamumuno sa loob ng local churches, yung mga elders or overseers. Ang kailang qualification ay hindi sila mahilig sa alak. Hindi man ibig sabihin na kung hindi ka elders, pwede ka na maging mahilig sa alak. Hindi, bawal pa rin yun. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinaon, hindi palaaway at di mahibigin sa salapi. Yun yung salitang matino pag-iisip, sober. Yung salitang sober, ang literal na kahulugan, free from the influence of intoxicants. Kaya sabi nito, hindi mahilig sa alak. Sapagkat ang mga elders or overseers, sila na mamumuno sa loob ng local church at sila ang gumagawa ng desisyon ganyan. Kaya kailangang matinong, kailangang kaisipan. Pero kung sila uminom ng alak, sabi nga natin, pa ikay nalasig, ikay nawawala sa katino ng iyong pag-iisip. So, ikay nagda-drive, ang iyong desisyon ay hindi normal. Pwede kang mag-aksidente. At kung ikaw naman ay kinakailang gawa ng desisyon at ikaw ay lasing, hindi ka makagawa ng matinong desisyon. Sa 1 Timothy 3:8, ganyan din naman ang diakono ay dapat maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masasamang pagkakakitaan. Kahit yung mga diakono, ganun din. Sa 1 Timothy 3:11, yung mga asawa ng mga diakono. Ngayon din naman ang babae dapat maging kagalang-galang, hindi mapanilang puri, kundi pagpigil tapat sa lahat ng mga bagay, sabing mapagpigil kanya. Hindi sila naging addict ng anuman, kasama ng alak dyan. So, sa 1 Peter chapter 4, 3-4, ang buhay ng alak o paglalasing, kapag ka nag-Kristiyano na tayo, ito'y lumipas na. Interestingly, yun sa talatang ito, mababasa natin. Sabi nila, bawal lang paglalasing, pero hindi bawal uminom. Yun po ay hindi tama. Yung kanyang klaseng pangungusap, hindi tama yun. Dahil ang salitang drink na may kaugnayan sa alak, ito po ay isang salita na kasama yung simula. In other words, hindi ka malalasing kung hindi ka uminom ng alak.
So yung proseso ng magsimula ka sa panginginom ay kasama ng proseso ng paglalasing. Kasi ang amount upay kayo malasing ay isang baso lang ng alak. Bakit kanya? Pag ikaw ay nakainom na ng 5 baso ng alak at di ka pa lasing, yung karagdagang isang baso ng alak ang makakalasing sa'yo. Isang baso lang ng alak palagi. So, paano mo malalaman kapag kayo nagsimulang uminom ng alak na hindi ka malalasing? Hindi mo alam. Minsan, isang alak lang talaga, literally, kayo lasing na. So, yun po hindi tamang kaisipan. Yung salitang Grego, metusko kanya, is a, sabi niya, isang verb na kasama yung simula. Inceptive verb. Kasama yung simula. Not necessarily na ikaw pupunta sa kalasingan. Pero yung proseso ng paglalasing ay kasama yung simula. So yung simula, panginginom, ay kasama ng paglalasing. Dito po sa 1 Timothy, 1 Peter, chapter 4, ano po, verse 3 hanggang verse 4. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles when we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. May 3 salita rito na may kaugnayan sa alak. Drunkenness. Literally, lasing ka. Revelries. Ito yung state ng alcohol na hindi ka palasing, pero nagsisimula ka na masaya at mawala ng kontrol sa sarili mo. Ito yung panahon na nagsisigawan na at kumakanta na wala sa tono, yung mga umiinom ng alak. Yan ang revelry. Drinking parties, ito yung social drinking. Umiinom ka na, chat. Kasalanan yan, nakalagay dyan, di ba? So, paano yung sasabihin ng iba na bawal lang kanya yung paglasing, basta ikaw uminom ng alak. Pwede ka hindi ka man nagkasala. Sino sabi no? Maraming mga katunayan, mga kapatid, na mapapatunayan natin, hindi totoo yun. Dito po sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. This salitang sober. Ang literal meaning, to be free from the influence of intoxicants. That's being sober. Kaya nga pagka isang maglalasing ay hindi na umiinom, sabi, I'm sober. I am free. Kaya yung salitang yun ay nagpapakilala sa atin, we are free from the influence of intoxicants. So, ibig sabihin, basta uminom ka ng alak, hindi ka na sober. Nagsisimula ng bago yung kaisipan, di ba? So, ito yung argument na ginagamit ng mga nagsasabing, pwede uminom, huwag ka maglasing. Ngayon din po sa John chapter 2, sabi nila, ito po nung kami kasama ko sa brother Lorenzo Tomas noon sa La Paz. Wala na po si brother Tomas, ano po? Ito isang tao na hindi namin pinatulan kasi obviously siya lasing. Ito yung ginamit niyang argument na lang sa ating Panginoon ay gumawa ng alak. Dito po sa verse 3. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Now there were set there 6 water pots of stone. Ito po yung maraming amount ng liquid. Ito pong sinasabi rito. Itong quantity nito ay napakarami.
according to the matter of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. So yung one water pots of stone, either 20 or 30 gallons apiece. So ang isang gallon ay 4 liters. So times 20, 80 liters ang laman no. I-anim yun. 6 times 80. Yun ang litro ng wine na sinasabi rito. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast said, call the bridegroom. He said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. Sabi nila, alak yan. Tandaan natin. Kailangan nating unawain ang salita ayon sa kanyang kahulugan nang ito'y ginamit. Sa ating panahon ngayong wine na sinasabi, ano yan? Nakakalasing. Pero sa Grego, ang wine ay oinos. Ito po ay generic term sa wine. Either it means grape juice or fermented juice. Kung ito po ay fermented juice, pinatay ng ating Panginoon ng mga tao doon. Isipin niyo yung 60 po ito, no? 6 na water pots, lagyan niya lang natin sa 20 gallons, sabi rito. So, 120 gallons ng alak. At nakainom na sila ng marami. Dahil sabi sa verse 10, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, marami sila nainom. E dilasina sila. Tapos, bibigyan mo pa sila ng 20 gallons na gamitin natin, 120 gallons ng nakakalasing na alam, gagawin sa kanya, papatayin mo sila. Ito'y grape juice. Hindi ito nakakalasing na alam. Ang ating Panginoon, kasama siya sa nagsabi, ano sabi niya? Wine is a mocker. Strong drink is raging. Kasama siya nagsabi, no? Tapos gagawa siya ng pinagbabawal niya. Isipin natin yun. Hindi ito alak. Ito'y wine o grape juice. Yung unang panahon, walang refrigeration. Ang ginagamit nilang paraan para ma-preserve yung grape juice, ginalagay na sila ng lupas para malamig doon. Pero ibang lasa ng preserved grape juice at saka yung fresh grape juice. Masarap yung fresh. Yun ang ginawa ng Panginoon. So, hindi ito argument. Sabihin natin na hindi tayong minom ng konti kasi ang Panginoon gumawa siya ng alak. Pagka yun na sinabi natin, gagamit natin talatang ito, pinapayagan din ng Diyos ang maglasing. Sabi nito, and the guests have well drunk. Kung sila yung minom na nakakalasing, hindi lasing na sila. But this is grape juice. Kaya hindi po sinasabi sa 1 Timothy chapter 5, yung sinasabi kay Timothy ni Pablo, uminom ka ng may konting alak na niya para sa yung tiyan. In other words, si Timothy, meron siya sakit sa tiyan, kaya sinasabi ni Pablo sa verse 23, no longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Ito ay medicinal use ng wine. Katulad pa ng Good Samaritan, nung nakita niya yung tata, maalos patay na, puno ng sugat, nilinis ng alak ng kanyang sugat dahil ang alak ay may alcohol. May ganito rin ito. So ito'y gamot doon sa kanyang tiyan. Imagine natin, kung ito ay ihambing natin ito at gagamitin natin talatang ito at gumamit tayo ng modernong alak,
Eh kung may sakit ka sa tiyan, uminom ka ng gin, hindi nabutas yung tiyan mo. Hindi gamot yun. Pero ito'y gamot. Pangalawa, anong klaseng alak ito? Hindi katulad ng alak na yan. Kasi nga, ang fermentation ng grape juice ng panahon na depende sa amount ng sugar sa grapes. Pag naubos na yung sugar, wala na fermentation. Hinto na doon ang alcohol content ng fermented grape juice. So, yung kailang alcohol content ay mababa lang. Tapos sinalagyan pa nila ng tubig. So, yun ang ininom niya, ni Timothy. So, hindi pa rin yan, the argument. No? So, ganito naman po sa deacons, ganyan. Not given to too much wine. Also, not given to too much wine, so pwede siya sa little wine. Hindi rin. Ibig sabihin, ito ay hyperbole, exaggeration. Ibig sabihin na not given to too much wine, yung konti, tapi din na, hindi pa rin. Kasi, not given to too much wine, siya nagsimula yan. So, konti. So, kahit yung konti, kasalanan pa rin yun. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, meron kang anak na dalaga na magde-date sa boyfriend niya. Sabi niya, sasabihin ng winawarningan mo yung anak na huwag ka magpabuntis. Eh. So, pwede yung ibang bagay na gagawin basta huwag kang buntis. Lahat na yung kasama yun, di ba? So, yun makikita na dito at given too much wine. Eh, hindi po sa Titus, dun sa mga matatandang babae, ganun din ang sinasabi. Dito po sa matandang babae, ganyan, na hindi rin maibigin sa kanya sa maraming alak. Sa verse 3, the older women likewise, that they be reverent in behavior and slanderers, not given to too much wine, teachers of good things. Hindi sinabing not given to too much wine, pwede ka lang minom konting alak. Tandaan natin, ang proseso ay kasama yung simula. So, too much wine, siya nagsimula yun. Sa konting alak. So, sila lang pa rin yun. In other words, anything connected sa recreational use ng alcohol ay kasalanan sa Diyos. Kung konti, medyo marami, at napakarami, bawal yan. Isa nakakalungkot tingnan, may mga Kristiyano, pag pumasok ka sa bahay nila, naka-display ng alak. Kaya sabihin, hindi ko naman iniinom yan, binigay lang sa akin. Eh, ba't pa nag-display ng gano'n? Para ka niloloko pag sinasabi nila yun. Kasi kung hindi ka uminom na, tapon mo na yun. Ahanin mo yun. Makakatisod ka pa naman kapatid pag pumunta sila sa'yo, mayroon kang naka-display na alak doon, isipin na kayo uminom ng alak, di ba? So yun, ito po yung kasalanan. Kay mangangaral, kay Kristiyano, o hindi mangangaral, kay elder, o deacons, ordinaryong Kristiyano. Pinagbabawal sa atin ng alcohol. Kaya kung sabi mo, gamot naman ito ka mo. Mas marami ng mas mabuting gamot. Ngayon. Kahit nga po sa paglilinis ng sugat, mayroong betadine. Hindi mo na kailangan ng alak para hindi siya yung sugat mo. Marami ng modernong gamot. Kasi nagpaparusot lang siguro pagka gano'n. Hindi, kasi in-advise ako ng doktor, may naman ako ng isang basong alak. Eh, walang kwentang doktor yun. Mas marami pang mabuting gamot kaysa gano'n. So, ang conclusion po rito, binasa natin napakaraming talata. May nabasa ba tayo mabuti? Wala po. Ito pinagbabawan ng Diyos. Sa anumang quantity, is little, moderate, or too much. Kasalanan po yan. Nabasa natin talata. Di ba? Binawas ko na ito, 75 ito eh. Kung titignan natin sa isa, kulang isang oras. So, yan po tinatawag nating
inductive reasoning, gusto natin malaman ng katotohanan sa isang paksa, at hanapin natin lahat ng talata sa Biblia tungkol sa paksang yun. At makikita natin ang konklusyon o katuruan na sinasabi sa atin ng Diyos. Walang shortcut. Walang shortcut. Kaya kailangan itong maningkamot, sabi ng Bisaya, magsumikap para tayo makarating sa tamang at totoong kaisipan na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testified. Even angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. I've been saved by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. Tempted and tried, we're often to wonder why it should be thus all the day long, while there are others living about us, never molested, though in the wrong. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When death has come and taken our loved ones, it leaves our home so lonely and drear. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year? Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Faithful till death, said our loving Master, a few more days to
Toils of the road will then seem as nothing as we sweep through the beautiful gate. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When we see Jesus coming in glory, when he comes from his home in the sky, then we shall meet him in that bright mansion. We'll understand it all by and by. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Na po natin ng mga kapatid na meron pong comments. Oljan Ocampo, good evening po. Si Brother Oljan po ay nasa Dubai. Eleanor Ortiz, good evening po. Ginal Nail, good evening. Jared Rasin, magandang gabi po. Si Brother Sister Chona po ang asawa ni Brother Rick Rasin, makakaral po sa Mabalacat City Church of Christ. Sila po ang mag-host ng gospel meeting bukas. Nagsimula po ng alas 8 ng umaga. Doon po sa Yellow Bell Function Hall sa Mabiga po. May madali na po maghanap ngayon. Ano po, punta lang kayo sa Waze o kaya sa Google Maps. John Bautista, good evening. Isa po sa magiging tagapagsalita bukas sa gospel meeting. Bilbar J. Mark, magandang gabi po. Norma Tonggol, good evening po. Lazare Buenga, Diyos Marahay na Banggi. Reynante Escobar, gandang gabi Brad. Ibanez Senior Sani, sa mapagpalang gabi po. Leonito Torreliza, na ibang garabi, kanta kay amin, kakabsat. John Rogers, good evening, Brother Lordy. Good morning, Brother John. We are thankful for Brother John for the songs, ano po, na ating pinapaawit. Stephen June Carpintero, Nonoy, dyan mabasa po ito. Stephen June Carpintero, Nonoy Erwin Andalion, Erjan Andalion, kanya. Nida Villamin, magandang gabi po, Brother Lordy, Salunga. Rufus, magandang gabi po. So, yun lang po ang may comments. Thank you very much. Maraming salamat. So, bukas po, we are inviting you for the Mabalacat City Church of Christ. They will hold their gospel meeting at Yellow Bell Function Hall. Doon po sa Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. You are welcome. Kung gusto niyo pumunta, it will start at 8 a.m. So, tayo po yung manalangin. Ang banal, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami ay magkasama-sama at mag-aaral ng salita. Nawa ito'y nagkaroon po ng kaliwanagan sa aming kaisipan, nakadagdag sa aming kaalaman at pagkaunawa sa iyong kalooban. Ilayo mo kami, Ama, sa namang kasalanan na maaaring maging dahilan upang kami maiwalay sa inyo. Dinadalayan po namin si Brother Juanito Esquadra na nasa banig ng karamdaman. Sana po ay siya ay magkaroon parang kagalingan ng kanyang sakit. At kahit po yung mga ibang kapatid na nasa banig ng karamdaman po. Dinadalayan namin sila. Kaya rin po ay dinadalayan ng pamilya ni Brother Hope Itdang na po na kanyang sa anak ay nasawi, namatay. Sana ibigyan sila ng kalakasan, ng kalooban upang kanilang malampasan ng ganitong pagsubok.
Nahingi po namin, Ama, na kami yung patawarin sa aming pagkakasala. At dinadalangin din po namin, Ama, ang mga namumuno sa aming bansa na sila'y magkaroon ng karunungan upang kanilang mapumunuan na aming bansa sa maayos na paraan upang kaming mga iyong mga anak ay mamuhay na may katiwasayan, katahimikan, at pagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ama, kami po ay pasamantalang maghihiwalay sa ganitong pag-aaral. Naway bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na aming gawin ito, ikalat ang iyong magandang balita. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, dakilang pangalan ng Jesus Cristo. Amen. Kita-kita po tayo fully sa Webes, Webes, Thursday. Sana bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Take care and God bless.